Nako, One Bull at Pinky, sabit kayo dito ngayon, no? Dito di umano na sila ang kasabwat at pinaka-main character na magpapahuli kay Bato dyan sa ICC, no? Hindi natin alam, baka nakakausap pa nga nila yan, eh. Di ba, yung mga ano, eh. Bakit? Anong katunayan natin? Hindi naman rekta siguro na ikipag-ugnayan sila sa ICC. Pero, itong pagpapahuli dyan sa NBA kung ba't sila kumikilos yun, dahil may warrant ng ICC. Pero tumutulong sila. Sa namatay salita, may kaugnayan, may ano sila, may kasundo dyan sa pagpapahuli. Kumbaga, accessory sila dyan sa pagpapahuli sa ICC. Kahit sabihin mo hindi ka kausap ng ICC o hindi ka kasabot ng ICC, parang ganun lumalabas. Parang lumalabas na pumapayag ka at sabotin ka ng ICC para mawala yung isang Bato de la Rosa para manalo kayo sa leadership. At pag nanalo kayo sa leadership, 2 premyo nyo. Baka 3 premyo pa nga eh. Ano unang premyo? Unang premyo, ma-impeach si Sara. Pwede maupo si One Bull. Ha? Pwede maupo si One Bull na Vice President. Ha? Pangalawa, baka nabigyan ng maleta. At tama naman sinabi ng 18 balis kay One Bull. Di ba? Pangatlo, siyempre, sisip-sip ka ngayon sa nag-utos sa'yo. Di ba? Pwede ka ma-promote. Pwede hindi ka, ito, ganyan. Yan yung mga kadahilanan, no? At pag nagpahit ng liderato, siyempre, hindi malalaman ang flood control issue. Napakadaming dahilan eh. Si Bato de la Rosa lang, ha? Kaya isusunod nila si Bongo eh. Sigurado na eh. Di ba? Ibig sabihin, may nabibigyan. Ikaw ba naman, ha? Ilang beses ka nakita? Lalo si De Lima, ha? Hindi ako may sabi, ito, si Baligud, ha? Si Junel, nakita daw, 9 na beses, ata, o 7, na nakita na naabutan. Panoorin po natin muna to si Baligud. No, talaga dito, wala silang kawala talaga eh. Buti na lang talaga, napalitan ng leadership. Kung hindi, nako, So napagbigyan kami ng panel of prosecutors hanggang May 25, 2026. At ang rason kung bakit humingi kami ng palugit na 2 weeks more, kasi doon sa perjury na kaso ni Congresswoman De Lima at saka Father Villanueva sa amin, 7 kasi ang nakakita kay Congresswoman De Lima at saka 4 naman ang nakakita kay Father Villanueva na tumanggap na siya ng pera. nako. Kaya pala, yung ba yung paring mapagpaimbabaw? Yung ba yun? Na akala mo kay buti-buti, isa talaga ugali nila, no? Mga pingkawan o isa ugali nila. Bigay mo hindi ako may sabi niya si Baligod na nakakita sa ulitin niya natin ba doon? Ano daw sabi? Congresswoman De Lima at saka Father Villanueva sa amin. Oo. 7 kasi ang nakakita kay Congresswoman De Lima At kayo? at saka 4 naman ang nakakita kay Father Villanueva na tumanggap na siya ng pera. Nako naman, kanino? Pero gusto namin na maliban sa mga nakapirma sa sinumpaang salaysay nila, ay magdadagdag kami ng mga witnesses. At meron kaming hinihintay na 4 na galing pa sa Mindanao dahil hirap din sa pamasahe para mapagbigyan ang aming request dahil dati silang tauhan din, no, ni Saldico. Isipin mo mga kababayan na yan galing po yan kay Baligod at galing diyan sa 18 Maris na sinasabi. 'Di ba? Na ito ang dahilan na kung bakit hindi po 3 karakter pa lang yan na nababanggit. One Bull, Jonel at isang sino ba yung pari na yon? Yeah, 3 karakter pa lang yan, 'di ba? Ibig sabihin mo paano pa kayo ibang contractor kung mga mga crocs diyan. Imagine niyo gaano karami masasangkot dito kapag natuloy ang investigasyon sa flood control. Ha? Gaano kaya nga iniiwasan nila eh. Kung ano mga pinagsasabi nila sa social media na biro pa tutulong-tulungan yan. Ito sabi mo binabakbakan ngayon si SP Cayetano na mag-resign na. Umalis ka na dyan, ganyan, no? Kung ano pinagsasabi nila, pinipressure na nila kasi ano na sila eh. Taranta na sila ngayon eh. Wala silang ikot-pot na sila ngayon eh. Di ba? Ang susi kasi na kay Cayetano na, di ba? Nasa kanya na eh. Nabigulat sila sa kanilang gagawin. Na kay Cayetano na lahat ng alas ngayon. Kaya gusto nila talaga mag-resign si Cayetano, pabagsakin si Cayetano kasi may bagay silang may malalaman. Lalo impeachment, pabibigo ang pinklawan. No, pero ang higit sa lahat, yung maleta na mahayag matutuklasan. No. Ngayon, pakinggan natin to si Ka Eric Celi sa kanyang pahayag. Last na naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa laban kay Senator Tito Soto
nang tinawag siya ni Senator Bato de la Rosa na taksil. Taksil ka man sa sumpaan. Taksil, traitor. At kasabay niyan ay may panawagan si Senator Bato de la Rosa na dapat ipakulong na itong pambansang annoyance, no? Pambansang tagapagbuliglig. Ayun po ang annoyance, no? Nambubuliglig at nambubulabo na si The Big Joke Trillanes, no? Malaking katatawanan talaga itong obsessive Hindi, ito. Bigyan ko example, Bigyan ko example. Maputol mo tayo ka, Erica. Ito, makalimutan ko kasi, kaya isisingit ko na. Kung talagang, kaya gusto nila, tanongin mo sila Pinklawang, tanongin mo sila Bongit. Hindi, wag na lang sila Bongit. Yung iba na lang na, mga vlogger na mga Pinklawang pati loyalista, bakit ayaw nyo si Cayetano? Bakit? Ang pinaka-main purpose nila, nanggugulo daw sa Senado. Unang-una, number 1, hindi nanggulo sila si Cayetano. Sila ang ginulo sa Senado. At ang Sergeant of Arms ay puprotekta lang diyan sa Senado sa nangyaring gagawing panghuhuli at pang-integridad ng Senado. Hindi nila maintindihan yon. Di ba? Ang gusto nila palabasin, parang gusto nila, pag pumasok sila sa bangko, hindi pumulag yung gwardiya. Parang ganon, no? Nang himasok sila sa bangko, ang gusto nila, wag pumulag yung gwardiya. Yun ang gusto nila, Kasi yun ang ibig sabihin nila eh. Pangalawa, anong kinalaman ni Cayetano sa pagiging Senate President niya sa impeachment ni Sara Duterte? Anong kinalaman? Kung ang boto para sa lamang ang impeachment, walang magagawa kahit Senate President si Cayetano. Alam ba, Senate President si Cayetano, ang boto naman, anti-impeachment lahat. Umabot ng 16 o 17 senador. Ano ba, wala eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi, kahit anong gawin mo, hindi aabot ang numero nila eh. 14 lang sila, kahit sila Lito Lapid, yung nag-abstain, 14 lang sila. 9 yung majority. Pero na lang, maliban na lang, yung majority may mag-traidor. Sa dating majority, yun siya, yung tinatawag na Duterte majority block, maliban na lang kung nag-traidor bigla si, wala pa si Villar doon, halimbawa, nag-traidor bigla si Bongo, nag-yes siya kay Sara, halimbawa, wala tayong magagawa dyan. Talagang mai-impeach si Sara, magiging 16. So, walang kinalaman yung kay Cayetano dito sa nangyayari niya sa impeachment. Walang kinalaman. Pero bakit gusto nila patanggal si Cayetano? Bakit gusto nila ipatanggal? Sa anong kadahilanan? Hindi naman magulo. Sila ginulo. Bakit? Ang nagpupush pa yung mga congressman, lalo si Jonel. Bakit? Kasi yung sinabi ni Baligod kanina, narinig nyo, may malalaman. Tandaan nyo, hindi pwede mag-imbento si Baligod sa 18 Marines na ikaw ang lakas ng loob mo. Ito ko, lakas ng loob ko. Ito ko haharap sa inyo. Kasama 18 Marines, haharap kami. Sasabihin namin, may ebidensya kami, may picture kami, may video kami, may logbook kami, may resibo kami, literal na resibo Lahat meron kaming ebidensya. Tapos mag-iimbento lang sila? Ay! Parang lalabasan. Sige, inimbentoan nila si Junel na sa si One Bull na na-deliver ng pera, nabigyan ng mali-malit ang pera. Asan ang ebidensya mo? Mapapatunayan sa Senado nang sisinungaling sila. Pag nagsinungaling sila, hindi na sila paniniwalaan sa iba pang masasabihin nila. Di ba? Ibig sabihin, kaya nila malakas ang loob at nagpupush talaga. Sila pa nagpupush, Sila, ang maganda sa 18 Marines, alam mo, ito bakit natin binabalikan to? Kasi nakakalimot bakit pinapaalala namin sa inyo na kaya nangyayari ang lahat ng ito dahil dyan sa mali-malitang pera. Siguro hindi naman munting kaalaman. Ano hindi naman? Malaking pera to. Ikaw mabigyan ka halimbawa si One Bull 4 na maleta? Nabigyan ka halimbawa? Ilan yun? 56 million, 57 million. Ilan yun? 200 million. Huwag mo na lang langin ng 200 million. Di ba? Ilang pamilya mabubuhay yan? Di ba? Ibig sabihin, ganun sila ngayon. Ka-agresibo na, teka, wag si Cayetano, wag yan. Kasi matutuloy ang flood control issue. Yung pinagtakpan na matagal nila Pinky at nila One Bull, matutuloy, mawawala, mababasura lang sa isang iglap lang. Gets nyo? Dito talaga, iisipin nila, paano matanggal si One Bull, ay si Peter Cayetano, alisin sa pagiging Senate President. Wala silang magawa. Kaya nga, ginagawa nila, si Subirin na lang, nililigawan nila, tinatakot na, wala na desperado na
Status ni Trillanes pagdating po sa kanyang pagiging sobrang praning na madudurog niya ang Duterte political camp, lalo na si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte, at ang mga political leaders na nakalinya sa Duterte political camp. Unahin natin itong binanggit ni Senator Bato de la Rosa na tinawag niyang taksil si Tito Sotto. Ano bang batayan niya nito? Ayon sa kanya, hindi niya maubos maisip na ang kapwa senador, naging kasama niya at naging leader nila sa Senado bilang Senate President, bagamat magkaiba sila ng pananaw sa politika at linyada sa alignment ng kanilang political affiliation, ay kinikilala niya na kulig kasamahan niya sa Senado. Itong si Tito Sotto, at mayroong ini-expect dapat ang bawat isa na protektahan nila ang kapwa nila mga senador kung sakali mang magkaroon ng lantaran na pangbabastos, pananakit o anumang gawain o hakbang na naglalayon po na i-derail o maapektuhan, at lalo na kung may layuning dukutin o damputin basta-basta na lang ang isang senador sa loob mismo ng building ng Senado, lalo pa kung papunta na sa sesyon sa bulwagan ng plenaryo nila. So yun ang unang take-off ng pahayag na ito ni Senator Bato de la Rosa. Hindi, traitor talaga. Alam niyo bakit? Bigyan ko kaya example lang. Itinanggi ni Juan Bull na wala siyang kinalaman. Siyempre, tatanggi mo yan. Alam nga naman, aminin mo yan. Na hindi siya nagpapasok doon sa NBI. Biruin mo, Senate President ka pa nun, ha? Ibig sabihin, wala kang alam. Matagal kang Senate President. Sa'yo ang alyansa ka pa ng bonget, lahat sila. Tapos may NBI na aresto. Ba't nando doon? At aaresto yung si Bato, napatakbuhan pa sila. Ibig sabihin, wala kang alam. So, ibig sabihin ko, wala ka palang alam, ba't ka pumayag na gano'n ng Senado? Wala kang ginawa eh. Kung ang isang tao walang alam doon sa pagpapahuli sa Senado at hinagabo lang kay Bato, ikaw mismo na Senate President, a-action ka. O hindi ka man Senate President, nababa ka na, a-action ka. Na hindi po pwede yan. Ako nadidiin eh. Ako Senate natin, ako si Juan Bull eh, nadidiin ako eh. Ako pinagbibintangan eh. Yung mga MBN na yan, ikaw gagawa mismo ng action dyan sa Senado. Magsasalita ka, mag-iingay ka sa social media. Kabisado ka namin, Juan Bull. Hindi ka papaya pag pinagbibintangan ka. Di ba? Pero ba't tahimik ka? Para sinasabi mo, ay, wala akong kinalaman dyan. Imposible. Di ba? Sabi ni Senator Marcota, imposible. So, number 1 yon na nagpapasok ka. Pangalawa, kung hindi ikaw talaga ang nagpapasok dyan, bakit kagustuhan mo si Bato na kayo 4 dyan, 5 pala, kasama yung Pinklawan Senators dyan, pati si Pinky. Bakit gusto nyo na sumuko si Bato sa ICC? Sige nga. Sapat na yon para isipin namin at sabihin namin na kasabot kayo ni Pinky sa pagpapahuli dyan sa ICC. Hindi siya rektang kasabot na, uloy, ICC, kausap nyo, hindi. Pero malay natin, baka kausap ang ICC talaga. Ba? Pero, hindi man rekta, pero yung accessories kayo. Dahil yung warrant na yon, kuno, galing sa ICC, nakikipagtulungan kayo. Nakikipagsabuatan kayo. Kawawa si Bato. Wala kayong pakialam kahit kaibigan nyo si Bato. Ang gusto nyo lang, mapalitan ng liderato kasi yung mali-malitang pera, ayaw nyo na mahayag. Ibig sabihin, ayaw nyo mahayag yung malitang pera, baka nakinabang kayo. Sigurado si Pinky kasi 18 Marines sinabi. Diba? Kanina sinabi ni Baligod, ha? Si Jonel at pati yung pari na yon, sabi ni Baligod sa kanang 18 Marines na 4 na beses tumanggap yung pare, tapos si Jonel 7 beses na tumanggap. Gaano karami yun? Gaano karami yun? Taksil si Tito Sotto sa ganong pananaw at dapat na maging akto at paninindigan ng isang matino na senador. Di ba yan sabi kay Jonel, nung nasa Bilibid siya, tumanggap yan ng pera sa Bilibid dati. Anong sabi? Pinantakbo daw yata ng pagiging senador yata. Pantatakbo. Ngayon, ganito rin eh. Di ba? Tumakbong ng party list. O, baka nanghingi rin siya para ipantakbo sa party list niya eh. Kasi pag tatakbo ka ng politiko, may pera ka talaga dapat. Lalo pag national ang tatakbuhan mo ng party list. Isabihin, malaking gastos dyan, yung tarpaulin, yung pagkapakain mo sa mga leader mo. Di ba? Hindi yan 1 milyon lang gagastos ka. Gagastos ka ng milyon-milyon dyan. Di ba? Commercial pa sa TV. Ang mahal nun. Isipin mo, abot ka ng 200 milyon dyan, mahigit. Sa kukuha ng pera. Sige nga, ganun ka kayaman? Punto. Sapagkat ang Senado
ay considered po yan na isa sa haligi ng demokratikong instrumento at bahagi ng ating Estado. It is an independent, separate, co-equal branch of the government na hindi dapat po yan nilulusob o ginagamit na playground ng maruming laro ng politika nito na mga kagaya po nitong mga NBI agents di umano na lumusob sa Senado at ganun din po ni Trillanes nung pinaglalaroan nila ang Senado. Yun po ang take-off ng pananaw na ito kung bakit tinawag ni Senator Bato de la Rosa si Tito Soto na taksil. Pangalawa, mayroon pong dokumento, isang page, parang security memorandum report ni outgoing o napaalis na bilang Senate Sergeant at Arms. Ang Senate Sergeant at Arms po ay nagsisilbing bilang Chief Security Officer. Duloy mo, kakasuha mo, tatanggalin mo ng 6 months, suspindi mo yung Sergeant of Arms na si Aplaska. Para saan pa yung may Sergeant of Arms sa Senado? Tanggalin nyo na yan. Tanggalin nyo na yan. Bali, wala pala yan eh. Ganyan pala mangyayari. Para saan pa yung mga yan? Hindi mo ba? Sa isang establishment, pumasok ka. Dinampot ka ng gwardiya kasi nagwawala ka. Ha? Winarning yan shot ka. Tapos, ikukulong mo? Bakit? Walang pinagkaiba yan doon. Dati kukwento ko sa inyo. Meron isang normal na citizen lang. Nakabanggaan yung anak ng mayor sa kalsada. Alam niyo na kung sino yan. Kwento ko. Ayoko na mabanggitin. Nakabanggaan niya. Ha? Ang may kasalanan yung anak ng mayor. Nakita sa CCTV, binangga yung netizen na kasakyan din. Bumaba yung anak ng mayor, bumaba. Galit na galit doon sa netizen. At nagsusorry yung netizen, walang magawa kasi kilala anak ng mayor. Natatakot din siyempre. Pero may kasalanan yung anak ng mayor, Nagdemanda yung anak ng mayor. Tapos naabusado yung netizen, nagdemanda na rin. Ang ikinulong sa banggaan nagkasuhan, yung netizen na pero anak ng mayor absuelto. Biruin mo, dumipensa lang yung sa kanyang ginawa sa kanya. Nang pinagbumura siya doon sa time na yon, na bakit kasalanan pa ng anak mayor. Ang kinampihan yung anak ng mayor kasi nakaluklok yung mayor ngayon doon. Sabi mo, totoo yan. Ayoko banggitin ko sino yun. Baka sumaya ito sa inyo sa balita nyo. Di ba? Nangyayari yan. Bakit? Malakas si anak ng mayor eh. O eto, Sergeant of Arms, pinasok yung Senado. Kahit sinong pumasok dyan, bawal pumasok dyan. Hindi dahil sa kapwa ahensya kayo, hindi yan. Di ba? Bawal pumasok yan. Pumasok ka. I-hold ka. Teka kasi bakit? Marami pang senador dito. At Senador Bato de la Rosa pa rin to. Nakaupo ngayon yan. In charge of the entire security ng buong Senado. At ng mga senador, hindi lamang lang mga physical or building facilities. Kundi pati na mismo sa seguridad ng mga senador, lalo na sa loob ng Senate compound and especially when there is a session. So hindi lamang po properties o ang facilities ng Senado o mga building o structure. Ang Senate Sergeant at Arms ay siya din po ang nagsisecure ng mga senador sa loob ng compound ng Senado sakaling magkaroon po ng mga problema pang seguridad kagaya ng nangyari nung nakaraang Lunes nung nilusob po ang ating isang senador dyan at tinangkang damputin o ipadukot dahil invalid at palpak at bulok at improper ang dokumento na dala, walang validation, subalit pumayag si Tito Soto. Hindi niya ganito narrative, ito bagong narrative nila. Hindi talaga kakawala yung mga yan Pag ang isang desperadong mga tao na malapit lang sila mabuko, parang isang asawa ng huli ng babae, lahat gagawin ng paraan, makalusot lang. Anong lusot nila? Pinagbintangan yung Sergeant of Arms. Na nagpaputok. Para lumalabas, mali sila. Bakit pinagbintangan? Para maging mali ang Senate President na si Cayetano, Senador Alan Cayetano, para may dahilan sila na pressurein si Cayetano, sisihin si Cayetano. 'Di ba? Biruin mo, sinugod ka na, kayo nilusob, andun kayo Senado, pinagbintangan yung scripted.
Ha? Scripted? Ibig sabihin yung NBI nakipag-barilan, nakipag-scripted din? Ha? Sino makapagsasabi na ang NBI scripted din? At sinabi, wala, ano doon pala meron. Scripted yun? Kaya mo i-script yun? Hoy, mga NBI, itong gagawin namin, scripted to ha. Kumilos kayo ng scripted din ha. Payag kayo? Kaya kausapin ng NBI na ganun? Ha? Hindi ba payag si Matibag yan? Na may magsabi ng ganun. So, ibig sabihin, hindi nakipag-script ang NBI. Totoo talaga nakipagpalitan ng putok. So, ibig sabihin, hindi script ang nangyari. Tama? At ito pa, papakita ko sa inyo. Ha? Ito, katunayan. Mas maganda talaga nababalita sa inyo ito. Hindi kasi binabalita ito sa sa mainstream media. Vlogger lang nagbabalita sa inyo nito. At hindi pa yung sabihan fake news. Bakit? Balita to eh. Ito, ninyo. Ito muna, ito. Trillanes, bakit ka nandun? Sabi ni Hunasan yan. Di ba? Totoo naman, di ba? Tandong ka. Ito. Ito. Ayan, Sabi ni, kung allowed humawak ng baril yung driver. Yan po kasi nung nakita na naglalakad, pinahawak, pero yung actual naman, panangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak niya. Hindi niya sinabi ni Rick Maputok. Sabi niya walang access. Based sa result, sabi ni ni Police Lieutenant Margaret Panyaga. Based sa result, positive po sa presence ng gunpowder yung alleged NBI driver. Hindi daw NBI, hindi daw eto nakapagtataka. Bakit sinabi ni Bonget pag live niya, 'di ba, doon sa sa kanya nangyaring Wednesday na putukan. Bakit sinabi ni Bonget walang sangkot na NBI, walang sangkot na gobyerno dito? Bakit alam niya kagad walang sangkot na gobyerno? At sinabi ni itong tugma sa sinabi, driver lang daw may hawak. Oo nga naman, driver yan. Kahit pagpilitan mo, hindi yan gobyerno, driver lang yan. Ng alin? Ng gobyerno. Kung driver pala ng gobyerno, hindi man gobyerno, tama pala si Bonget. Ay, oo nga, ang galing, no? Walang gobyernong sangkot, driver lang ng gobyerno. Hindi pa rin gobyerno kasi driver nga lang, hindi naman gobyerno eh. Mali natin kung ang gobyerno pa yon. Mali natin private driver yon, hindi pa naka-payroll sa gobyerno yon. Di ba? Ang nakakapagtaka dito, bakit alam ni Bonget kaagad na walang gobyernong kasangkot dito? At bakit yung ba ang naratiba? Hindi lang yan. Baka ito, sinasabi lang para hindi masangkot ang NBI, kaya yung driver na din. Sabi, gunpowder, nakitaan eh. Ibig sabihin, nakiputok siya. Dapat talaga malaman eh. Imbestigahan to eh. NBI driver, nag-positive umano sa gunpowder nitrate. Pag sabing gunpowder nitrates po, nagpaputok. Sinabi ni Baligo dito, kung allowed humawak ng baril, yun po kasi nung nakita ng naglalakad, pinahawak. Tawakan mo to. Pero yung actual naman na pangyayari, wala naman po siyang access pa doon sa baril, na hawak-hawak niya. Ibig sabihin, wala siyang access, hindi siya nagpaputok. So, sino nagkipaniniwalaan namin ngayon? Yung Margaret na to, na nakakitaan ng ebidensya ng gunpowder? O yung sinasabi niya? Kayo na humatol, ayoko humatol, kayo na humatol. Ganyan din mangyayari ngayon sa Maleta. Mapapatunayan kung sino talaga nabigyan at yung nabigyan, patutunayan ka talaga na nabigyan. Kaya ayaw na ayaw talaga mapaupo si Alan Peter Cayetano. Gets niyo yung kwento? Gets niyo? Ito pa. Ito po ay gamitin at wala man lang pong konsultasyon sa mga kapwa senador. And during that time, alalahanin natin, Senate President pa siya. Hindi pa po nagkakaroon ng palitan sa liderato. Wala pa pong botohan na nagaganap sa plenaryo para magkaroon ng new majority alignment and new Senate leadership. Therefore, ginamit ni Tito Soto, ginamit po niya ang kanyang poder upang pagtakpan at panusutan ng diskarte na ala pagdadampot o pagdudukot laban kay Senator Bato de la Rosa. So how would you call that kind of actuation? Tama naman po ang description ni Senator Bato de la Rosa na ito'y tatawagin niyang isang pagtataksil, mga kababayan. Pangalawa, na punto dito ay ang paggamit ni Tito Soto ng patago at palihim na konsyabahan o conspiracy dito sa mga ahente ng NBI
At lalo na sa pamunuan ng NBI. And most likely, si Trillanes at si Matibag po ang nag-coordinate nito kay Tito Soto at kina Ping Lacson kasi hindi po pwedeng ihiwalay mo si Tito Soto kay Ping Lacson at si Ping Lacson ihiwalay mo kay Tito Soto. They are perceived to be the tandem acting as special agents of Marcos inside Senate. Yun po ang perception sa kanila. Oh, Yun po ang pananaw sa kanilang ginagawa. dito, magkasabot naman talaga silang dalawa lagi, di ba? Magka-split sila eh. Si Pinky sa si Juan Bull eh. Di ba? Eh kung di kayo magkasabot, ba't tinanggal mo si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon? Pinalit mo yung mamang yan, hindi nag-iimbestiga. Di ba? Oh. Eh ngayon, takot-takot kayo. Mga kaibigan, ito lang mga kamunting kaalaman. Minumulat ko kayo sa katotohanan. Gumising po kayo. Ito po ay isang palabas lang po nangyayari ngayon. Ang totoo pong dahilan niya, mali-maleta po. Wala pong mainstream media na makapagsasabi tulad ng ginagawa ng mga vlogger na nang rumirekta. Hindi lang kami nagbabanggit ng pangalan kasi nga syempre alam niyo na kung bakit. Pero sa nararamdaman nyo at nakikita nyo naman, yun naman ang totoo sa sinasabi namin. Katulad na lang ito na nangyayari ngayon. Na kung bakit ayaw mag-imbestiga ni Pinky, hanggang ngayon gusto nila palitan si Cayetano, gusto mo palit kung up kagad ang gusto, kung dita kagad ang gusto sa Senado. Eh, isa lang ang dahilan, hindi ang impeachment. Dahil kung talagang wala silang tinatago, bakit nilang gusto palitan si Cayetano? Sige nga. Sasabihin nila magulo? Ha? Ginulo sila, hindi sila magulo. Hindi magandang katwiran sasabihin mo magulo si Cayetano kasi kaya kami magkukudita. Mababaw yun. Ha? Eh, paano kung hindi nagkagulo? Ha? Papalitan nyo pa rin. Dinahilan nyo lang na kuwari magulo at pinapagulo nyo kunwari na pinalalabas nyo kasalanan ng Sergeant of Arms na nagprotekta lang sa Senado, yung integridad ng Senado, pinalalabas nila magulo para si Cayetano may dahilan silang palitan. Nakwento ko na nga sa inyo kung bakit dahilan, kung bakit siya papalitan. Na mayroon na Pasensya na kayo pinapaliwanag ko sa inyo ng himay-himay ang karunungan na to at ang kaalaman na to. Itong komentaryo ko sa inyo, pinapaliwanag ko sa inyo para mas maintindihan nyo, para hindi kayo mailigaw. Ang tao kasi nagsasabi ng katotohanan at nakikita niya, hindi kayo maililigaw. pong tumutugma sa katotohanan sa aktual nilang mga ginagawa talaga. No? Yung pagtatabon-tabon, pag-iiwas, pagtatakip at pagmamaniobra na hindi po matutuloy ang pagbubunyag at mga pagtitestimonya laban sa katiwalian at malawakang sindikato ng korupsyon at pandarambong nila Marcos at Romualdez. How would you call that kind of operational maneuver other than calling it as an act pertaining to activities of special agents? No? Ibig sabihin po, may pundo yan at mayroon pong koneksyon na kumukumpa sa ganyang special ops na yan na ginagawa sa loob ng Senado kung titingnan natin ang nakaraang mga pattern kung paano po minaniobra na pagtabon-tabunan at pagtakpan ang Marcos and Romualdez na pananagutang kriminal sa usapin ng pinakamalaking pandarambong at pangungurano na naganap sa ating bansa gamit po ang maniobra nila Lacson at Tito Soto sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Ngayon, pangatlong punto ni Senator Bato de la Rosa, kailangan po i-point out niya ito. At kung nararapat na magkaroon po ng pagpupuna o kolektibo na pagpupuna o reprimand o kung anuman ang kaakibat na possibility ng lapses of administrative authority ni Tito Soto when he was still the Senate President, at the minimum po ma-censure. Pag sinabing ma-censure, siya po ay makriticize at mapapaabutan po ng pagpupuna at pagbibigay ng matinding mensahe na hindi dapat ito ulitin at hindi dapat mauulit. Yan pong ibig sabihin ng reprimand and censure. Pero titingnan natin kung itutulak ni Senator Bato de la Rosa on the Senate floor sa plenary o sa privilege speech na mag-sponsor ng resolution of censure. Talaga ginagawa lahat nilang paraan, no? Ginagawa hanggang sa pinakadulong-dulo ng kanilang hininga. Kasi talo sila Si Cayetano na ang Senate. Alam mo talo sila kasi si Cayetano na ang Senate President. Wala silang magawa para tanggalin yan.
Walang batas na patanggalin yan kaagad. Kaya wala silang magawa sa nangyayari ngayon. Kaya hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang hininga, kumbaga naghihingalo na sila, lumalaban pa sila. Bakit? Talaga hindi pwede matuklasan yung bagay na tinatago nila. Na matagal nilang iniingatan. Na hindi nag-iimbestiga, ayaw ipatawag si Martin, ayaw ipatawag yung 18 Marits. Di ba? Mabubuko pati yung HOR. Maniwala kayo, sa HOR na yan, maniwala kayo. Hindi naman talaga impeachment gusto si Sara ma-impeach niyan. Di ba? Iiba dyan yung Pink Lawang gusto ma-impeach si Sara. Dahil sa kadahilanan, wala silang kalaban sa 2028, yung virus. Yung Senator Virus, ha? Pangalawa, asar na asar sila sa mga Duterte paghiganti. Di ba? Yung pangatlo, yung ibang congressman doon, kaya ayaw, maaaring nabayaran. Pangatlo, kaya ayaw nila kay Sara, dahil kunwari lang pala impeachment, makikisama lang. Kasi nga, nakinabang sa mali-malita. At Wala akong binabanggit, pagbubutuhan sa Senado. Kasi po, first time natin ito nakita na dahil lamang sa sobrang pagkagahaman na manatili sa poder itong si Tito Soto bilang Senate President at siya ang mamumuno para durugin si Sara Duterte kahit hindi siya qualified to preside the impeachment court trial sapagkat hindi naman siya abogado talaga at walang alam naman na matino sa batas at pati nga sa procedure questionably ang kanya mga style, pwede siya mag-host ng mga programa kagaya ng Itbulaga. But to preside a formal, serious Senate impeachment court trial as a presiding judge, senator judge ba, malabo yun. Hindi nga siya kumikilala sa otoridad ng Korte Suprema, relasyon ng batas at ng mga otoridad sa gobyerno, tapos ipapapreside siya. Sapagkat kung nangyari po yun, magbibida siya. Minimum may advantage po siya sa projection doon sa media coverage at pangalawa, magagamit niya ito sakali po na tsumamba sila na ma-remove si Sara Duterte by way of 16 votes na minaniobra sa Senado, di baka siya ang i-appoint bilang Vice President at di pagtapos ni Marcos sa 2028 kung ito tuloy na hindi po magkakaroon ng Marcos forever and Marcos again forever in the power ay pwede siyang maging kandidato for president, no? Si Tito Soto, lalo na pag wala na si Sara Duterte. Yun po ang game plan So it all boils down to power. Dahil po sa kasakiman at pagkaman na humawak ng poder at kapangyarihan at gumamit ng poder at kapangyarihan para dayain ang ganitong uri ng taktika ay nakipagtaksilan, naging pastilan yun. Kung sa mga Bisaya pa, no? Pag nagmura sila, pastilan! Itong ginawa ni Tito Soto, hindi talaga maganda. It is a direct assault into the integrity and independence of the Senate na makipagkuntsabahan siya kay Trillanes at kina Matibag at sa NBI. Lamang may palusot ang diskarte na mapapadukot at mapapadampot at may papatapon si Senator Bato de la Rosa. Sa loob ng Senado, palabas at hanggang sa may patapon at iligal na may papakulong nila kung nakachamba sila, kaparehos ang nangyari po na ginawa nila Nicolas Torre sa utos nila Marcos at Romualdez na pagpapadukot at pagpapatapon at iligal na pagpapakulong. Alam mo, magkakasabot na sa simula pa lang yung pagpapalit ng liderato kay Cayetano, blessing in disguise Bakit? Nalaman natin kung sino yung magkakasabwat. At malalaman pa natin kung sino pa yung magkakasabwat. Gets nyo? Mula sa HOR, mula sa Senado, at iba pang mga sangay ng gobyerno. Totoo yan. Tandaan nyo yun nga lang halimbawa, isang bahay na ginagawa. Kukurakutin nyo. Marami ng sangkot Yung foreman, yung welder. Kasi may mga kurakot minsan dyan sa mga sa mga dati mga construction magkakasabot na Marami ng kasabot Small time lang yun What if kaya kaba ng bayan pinag-uusapan? Kung saan, andun yung mga signature ng mga mahalagang tao, ng presidente, ng senador, ng congressman, ng chairman ng appropriation, ng budget na kagaya ng ni Cabral. Lahat sangkot. Di ba? Lahat may kinalaman. Hindi natin sasabing may bibintangan natin individual kung sino dyan Wala tayong binabanggit na pangalan.
Pero, sa pag-iimbestiga na to, at sa papapalit ng liderato ni Cayetano, may malalaman at malalaman. Kung hindi mapalitan si Cayetano ngayon, ng bilang Senate President, kung ako, pagkatapos ng impeachment trial, simulan kagad ang Blue Ribbon ng flood control para matapos na para magkaalaman. Duda ko, lahat ng gugustuhan kay Sara ma-impeachment, hindi naman lahat. Tingin ko, tumanggap ng maleta at paharapin yung 18 Marines. Tingin ko magkakasubukan dito talaga, finish na talaga dito. Kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mabuti. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Salamat kay Kadri Eric Caselis. Pabuhay ka. Ang galing nyo po talaga sa komentaryo. Nabigyan ko naman kayo ng magandang komentaryo na puno ng kaalaman at karunungan. Isang talakayan na makabuluhan at masustansyang pag-uusap. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.